Operation Romanov is in place, and the threat against their lives is real. VP Sara became the target of unauthorized intelligence and surveillance operations by government operatives that expose her family to high-level risks and security threats, thereby causing intense trauma and uncontrollable fear. Her homes in Davao and Manila were profiled, and this is proven by classified casing reports. Her trusted security personnel were removed. Her schedule of official functions, like the one in Naga, was leaked by intelligence agents, and her security was heavily compromised. Ang pinagtatakahan ko, kung inutusan kayo ng November 23 na magkaroon ng investigasyon, bakit napakaaga? November 6, 2024, a subpoena was issued to ABS-CBN requiring them to submit an authenticated copy of the video pertaining to the 18 October press con. Nandito to sa affidavit ninyo, nasa page 8, number 14. Kung inutusan kayo noong November 23, ang ibig ba sabihin, November 6 pa lang, minamanmanan na si Vice President? Iniimbestigahan na siya bago pa yung Zoom conference sa Kongreso? Typo ho yan, Your Honor. Hindi ho yan November 6. Typo na naman katulad ng Department of Justice. Alamin muna natin yung iba pang mga natalakay dyan po sa impeachment trial, ika-4 na araw dahil nakatutok din po dyan live sa Senado si partner MJ Mondihar. MJ? Nako, Admar, Attorney Batu, magandang gabi mula po dito sa Senado. Mahigit 6 na oras nga ang mga pagdinig sa ika-2 linggo at ika-4 na araw ng mga pagdinig o impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa Day 4 ng impeachment hearings, Article 4 o grave threats pa rin ang paksa ng mga pagdinig dito sa Senado. Sa unang bahagi ng hearing kanina ay binasa sa impeachment court ang letter of request ni NBI Director Melvin Matibag na humihimok na padaluhin siya not after July 20. May dadaluhan na raw kasi si Matibag na pagtitipon sa abroad. Hindi naman ito nagustuhan ni Senator Judge Alan Peter Cayetano at iginiit na bad precedent ang nasabing hakbang. Unfair daw kasi ito sa kanilang senator judges na may mga biyahe rin abroad na kinansila dahil mas mahalaga raw yung impeachment. Suportado naman ni Senate President at Senator Judge Win Gatchalian ang pahayag ni Cayetano laban sa request ni Matibag. Umarap naman si incumbent NBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok na dating hepe ng NBI Cybercrime Division. Ayon kay Attorney Lotok, November 23, 2024 na magsimula ang investigasyon ng NBI laban sa bise kaugnay sa naging banta nito sa First Family at sa presidente mismo. Pinagtugma naman sa hearing ng prosekusyon ang sinasabing banta ni VP Sara at ang timestamps kung saan o kailan ito binanggit sa video. Ayon kay Attorney Lotok, yung witness, base raw sa analysis ng NBI, na-establish nila na may intent, may motive at kapasidad ang VP na totohanin na nasabing banta. Kung paano raw ito na-establish, 4 daw na factors. Ito ang delivery o manner ng pagkasabi ng VP, literal na kahulugan ng banta, nature of instruction at ang relasyon sa pagitan ng involved parties. At naikonsidera rin daw ng NBI ang context kung bakit iyon nasabi ng Vice Presidente. Pero ang pinakita sa hearing kanina, Admar, ay specific portions lamang ng video statement. Iyon mga bahagi lamang ng mura at hindi kasama ang context kung bakit iyon nasabi ng opisyal. Kung matatandaan, sabay-sabay ang mga hamon na kinaharap ng VP nang humarap yan o nang magpakita siya o dumalo sa isang online press conference na subject ngayon ng investigasyon ng Senate Impeachment Court. Kabilang dito ang pagkakakontempt sa House of Representatives sa kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez. Noong panahong iyon, taong 2024, ay may kautusan ng House Committee on Good Government and Public Accountability na ilipat mula sa detention sa Kamara si Attorney Lopez papunta sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Hindi ito natuloy dahil dinala muna si Attorney Lopez sa ospital dahil sa kanyang kalusugan hanggang sa makalaya matapos sa kanyang 10-day detention. Si Lopez ay nakontempt noon kaugnay sa hearing ng confidential funds ng OVP at DepEd. Sinamahan naman noon ni VP Sara si Attorney Lopez sa Kamara matapos makontempt. Tinalakay naman sa trial na 2 beses pinadalhan ng sabina ng NBI si VP Sara para kunin ang kanyang side. Gate naman ni Attorney Lotok na kasama sa tatalakay nila kung dumalo sana ang Vice President sa pasabpina ay yung mga banta sa buhay ng VP. Kabilang dito ang sinasabing Oplan Romanov laban sa pamilya Duterte.
Ang defense panel naman itinanggi ang alegasyon na kumuha ng hitman ng VP at magpipresenta rin daw sila ng counter evidence. Maghaharap din ng defense panel ng mga ebidensya para patotohanan ang Oplan Romanov. Samantala, kinisyon naman ni Senator Judge Amy Marcos ang tila ay naunang investigasyon ng NBI kay VP Sara. Sinabi kasi ni Attorney Lotok ng NBI na November 23, 2024 sila inatasa ng DOJ na imbestigahan ang Vice President. Narito ang bahagi ng pagtatanong ni Senator Judge Amy Marcos. Ang pinagtatakahan ko, kung inutusan kayo ng November 23 na magkaroon ng investigasyon, bakit napakaaga? November 6, 2024, a subpoena was issued to ABS-CBN requiring them to submit an authenticated copy of the video pertaining to the 18 October press con. Nandito to sa affidavit ninyo, nasa page 8, number 14. Kung inutusan kayo noong November 23, ang ibig ba sabihin, November 6 pa lang, minamanmanan na si Vice President? Iniimbestigahan na siya bago pa yung Zoom conference sa Kongreso? No, Your Honor. I believe that's a typo yung date. Sorry? That's a typo, Your Honor, yung date. Kasi makikita doon yung date noong appearance ng taga-ABS-CBN, which is consistent ho siya doon sa ibang initial Kailan ng ba yung subpoena. appearance? Kasi hindi ko nasusundan yung timeline ninyo eh. Parang yung November 23 yung utos, pero November 6 pa lamang may subpoena na. Ba't nagkaganon? Typo ho yan, Your Honor. Hindi ho yan November 6. Typo na naman katulad ng Department of Justice. At more, at sa ating mga partner dyan sa studio, excuse na si Attorney Lotok at sa darating na Martes, nakaschedule si Attorney Laika Lopez na humarap dito sa Senate Impeachment Court. Yan na muna ang latest dito sa Senado. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat si partner MJ Mondihar live mula dyan sa Senado at magbabalita mo na si partner Jason. Iginit po ng kampo ni Vice President Sara Duterte na magpepresenta sila ng testigo upang patunayan ang umano'y Operation Romanov na ayon sa depensa ay isang plano laban sa pangalawang Pangulo at sa kanyang pamilya. Si Jason Rubrico live sa balita. Jason? Admar, tama ka nga dyan, handa ang depensa ni Vice President Sara Duterte na ipresenta ang testigo na magpapatunay na totoo ang banta laban kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang pamilya. Natalakay sa ika-4 na araw ng impeachment trial ang umano'y Operation Romanov matapos itong usisain ni Senator Judge Raffy Tulfo. Itinanong ni Tulfo kung may ihaharap pang testigo ang defense team ni Vice President Sara Duterte upang patunayan ang kanilang alegasyon. Will you also be presenting any other witness to prove this threat or this Operation Romanov? Yes, Your Honor, that will be part of our evidence in chief. May this court know now kung sino-sino itong mga witnesses na inyo ipipresent? Of course, Your Honor. We are not at liberty to disclose Okay. that at this time. Again, it will depend on the course of the trial. Naitanong din ni Tulfo kung may kaugnayan ang Operation Romanov na binanggit ni Vinluan sa mga naunang pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. May relasyon ba ito sa binanggit ni Baste sa sinabi ni Princess Maui at yung binanggit mo? Magkakarelasyon ba yung tatlo? Your Honor, I have no personal knowledge of what Mayor Baste said, so I cannot comment on that, Your Honor. So hindi mo napanood yun? Hindi... No, Your Honor. Matatandaan sa kanyang closing statement noong ikatlong araw ng impeachment trial, sinabi ni Vinluan na umiiral ang Operation Romanov at totoo ang banta sa buhay ni Vice President Duterte at ng kanyang pamilya. Ayon sa kanya, isinailalim umano ang Vice Presidente sa surveillance at intelligence operations ng ilang government operatives na nagdulot ng matinding panganib sa kanilang seguridad. Operation Romanov is in place, and the threat against their lives is real. VP Sara became the target of unauthorized intelligence and surveillance operations by government operatives that expose her family to high-level risks and security threats, thereby causing intense trauma and uncontrollable fear. Her homes in Davao and Manila were profiled, and this is proven by classified casing reports. Her trusted security personnel were removed. Her schedule of official functions like the one in Naga was leaked by intelligence agents, and her security was heavily compromised.
Samantala, dumating sa Senado si Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez matapos siyang masabpina para sa pagdinig. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, hindi pa maituturing na hostile witness si Lopez. Ipinaliwanag niyang hindi otomatikong nagiging hostile witness ang isang testigo dahil lamang nagtatrabaho ito sa kabilang panig. Yung hostile witness po, under our rules, no, hindi po kasi automatic yan na porket, let's say, kaibigan ka ng kabilang panig or nagtatrabaho ka sa kabilang panig, ay hostile ka na. That is something that the prosecution will have to work on in their presentation. They will have to have the witness qualified as a hostile witness. No? So, ibig sabihin nun, dun pa lang nila sa presentation, through their questions, kailangan nila ma-establish at maipakita sa korte na hostile witness siya. Sinabi rin ni Poa na hihintayin muna ng depensa ang magiging testimonya ni Lopez bago sila magpasya kung kailangan pa nila itong i-cross-examine. Abangan natin tomorrow kasi kahit kami, di pa namin alam kung magto-cross o hindi. But definitely, titingnan muna natin kung ano yung magiging presentation sa kanya. Nilinaw naman ng depensa na hindi tumutukoy sa karahasan ang salitang bloodbath na ginamit ni Vice President Duterte kaugnay ng kanyang impeachment trial. Ayon kay Poa, ang tinutukoy ng Vice Presidente ay ang sarili niyang pagdurusa bilang naharap sa impeachment proceedings. Ang ibig sabihin niya doon ay yung sariling dugo niya, yung tataga dahil siya yung nagiging subject nitong impeachment proceeding na ito. And that was clarified further when last week pumunta siya dito na sinabi niya she will be bludgeoned, hindi ba? So what she meant was bloodbath was actually herself. Samantala mga partners, kasabay ng ika-4 na araw na impeachment hearing, si Vice President Sara Duterte ay nasa Davao naman kung saan bumisita siya sa Santa Ana Church. At kung dadalo ba ang bise sa mga susunod na hearing o pupunta siya dito sa Senado ay hindi pa matiyak ng kanyang defense team. At yan muna ang latest updates mula dito sa Senado para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Balik sa inyo mga partners. Maraming salamat si Jason Rubrico live mula dyan sa Senado.